The same God who makes the planet spin tells the tide when it should rise, put the color in my eyes. The same God who makes the seasons change knows the number of the stars, every secret in my heart, all my doubts, all my questions, and fear I have about what might happen. You're the same God, you're with me in the middle of it all, God. You're catching every tear as it falls. I know you'll never change, even when I'm feeling far away. You love me the same, God. You love me the same, God. You love me the same, God. You love me the same. You're a God of grace and empathy. You know how it feels to cry, 'cause you lived a human life. You're not afraid of anything, even darkness is a light. There's no reason I should hide all my doubts, all my questions, and every fear I have about what might happen. You're the same, God. You're with me in the middle of it all, God. You're catching every tear as it falls. I know you'll never change, even when I'm feeling far away. You love me the same, God. You love me the same, God. You love me the same, God. You love me the same. Even when I'm running, when I feel ashamed, even when I'm breaking, still you love me. Even when I'm lonely, when I lose my way, when I don't believe it, still you love me the same, God. You're with me in the middle of it all, God. You're catching every tear as it falls. I know you'll never change, even when I'm feeling far away. You love me the same. Love me the same, God. You love me the same, God. You love me the same. You love me the same. Have you ever make a difficult decision na sa tingin mo ay babago sa buhay mo? Sa mga desisyon na yun ay sumangguni ka ba sa Panginoon? At sa mga panahon na yun, pinagkatiwalaan mo ba ang Panginoon? Tayo po ay manalangin. Father, salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob mo po sa amin. Pinapupurihan ka namin at sinasamba ka namin. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala sa iyo at linisin mo po kami ng iyong banal na dugo. Lord, i-open mo po ang aming puso at isipan sa mensahe na ibinigay mo po sa amin. And Holy Spirit, ikaw po ang mag-move sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Ikaw po ang mapapurihan at madakila. In Jesus' name, Amen. Good morning po sa ating lahat. Salamat po sa Lord sa buhay po ng bawat isa sa atin. And today po ay i-share ko po sa inyo ay verse from Genesis 46.
Sabi sa Genesis 46, na-encounter ni Jacob ang Panginoon in a vision. Sabi sa Genesis 46 verses 2 to 4, pagsapit ng gabi, tinawag siya ng Diyos sa isang pangitain. Jacob, Jacob, narito po ako, sagot niya. Ako ang Diyos ng iyong ama, sabi sa kanya. Huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto. Doon, ang lahi mo'y magiging isang malaking bansa. Sasamahan ko kayo roon at babalik mula rito. Nasa piling mo si Jose kapag ikaw ay mamatay. So, si Jacob ay hesita sa Egypt. Nalaman niya na nandun si Joseph, yung anak niya na akala niya ay patay na. He has good reasons to be cautious bago siya mag-decide na magpunta sa Egypt. Una ay matanda na siya and it was a long journey. Tapos unfit na rin si Jacob mag-travel. Big decision, no? Sa tingin ba madaling decision yung gagawin ni Jacob. Pero he seek God. And na-encounter ni Jacob ang Lord. Nung kinausap siya ng Panginoon that night, anong sinagot niya sa Panginoon? Sabi sa verse 2, And God spoke to Israel in a vision at night and said, Jacob, Jacob. Here I am, he replied. Anong sinagot niya sa Panginoon? Here I am. Sa Hebrew word, ang here I am is hineni, which literally means, behold I am. But it generally translated in the Bible as, here I am. So, yun nga, nung tinawag siya ng Lord at sumagot siya ng, here I am. So, sinabi mo, here I am, you have my faithful to you. Susunod ako sa'yo. And that is faith. Yung sinabi niya na, here I am, kahit wala pang sinasabi sa Lord, you will do what God wants you to do. Gagawin or susundin mo yung sinabi ng Lord kahit hindi mo pa nakikita. The Lord said na huwag matakot magpunta sa Egypt, and pinangako ng Lord that His descendants would return to the promised land as a nation. Jacob will go to Egypt knowing na God will protect his family and they would become a great nation there. Sabi ay si Jacob is one of the complicated person in scripture, but be a man of faith. Tayo ba? Kapag tinawag ba tayo ng Panginoon, anong isasagot natin? Kagaya ba tayo ni Jacob na ang sagot ay, here I am? Or ang isasagot natin ay, wait Lord. Lord, teka lang ha. So, we should learn from Jacob. He sought God by making a sacrifice. He asked God first. There are many decisions sa buhay natin na hindi tayo nagko-consult sa Panginoon. So, tayo po ba, when we make difficult decision, ano po ba yung ginagawa natin? Do we seek God? Nag-ask ba tayo ng tulong sa Kanya? Nagtatanong po ba tayo kung ito ay will ng Lord? Or nauunahan takot? Or mas inuuna natin yung mag-decide tayo para sa sarili natin kaysa tanungin natin ng Panginoon kung ito ba yung dapat. Kaya, nung sinabi ng Lord kay Jacob sa verses 3 to 4, I am God, the God of your father.
be afraid to go down to Egypt, for I will make you into a great nation there. I will go down to Egypt with you, and I will surely bring you back again. And Joseph's own hand will close your eyes. I am God. Do not be afraid. I myself will go down with you. Nakakakilig, no? Kasi sinabi ng word na huwag kang matakot. Yun, kung sinabi niya na sasamahan ka niya, imagine that, kasama mo ang Lord. So, sa mga difficult decisions natin, in the middle of that fear, isipin mo na kasama mo ang Panginoon. To be able to look up and know that God is with us ay walang reason para tayo ay matakot. Ano po? Kasi the Lord will lead us and He will guide us as we seek and trust in Him. Still, some of you might be making difficult decisions in your life. Just know that God is God. That He is leading and guiding you as you trust in Him. So, ask God. Seek in Him sa mga pinagdaraanan mo. Tanungin mo siya sa mga desisyon na gagawin mo. Sure, there's all kind of unknown, but know that sa Lord, palaging may kasagutan. Maybe, kapatid, God is calling you. Hinihintay niya lang yung sagot mo. At tayo po ay manalangin. Yes, Lord, salamat po sa mensahe na ibinigay mo po sa amin. Totoo po, Lord, na may mga pagkakataon na hindi kami sumasangguni sa iyo sa mga desisyon na nagagawa namin sa buhay namin. Patawad po, Panginoon. Patawad po sa pananangan sa aming mga sarili. At tulungan mo po kami, Panginoon, na sumangguni sa iyo. Umasa sa iyo in our difficult decisions. And wag po kaming manangan sa aming mga sarili. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Yes, Lord, alam po namin na you are calling us. In spite of our busy schedule, Lord, tulungan mo po kami na mag-decide na maging available sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magbigay ng oras para sa iyo, Panginoon. At tulungan mo po kami, Panginoon, na sumagot na, here I am. Use me, Lord. Gamitin mo po ako. Gamitin mo po kami para sa ikalalago ng iyong iglesia. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Salamat po sa grace mo, Panginoon. Salamat po. And Lord, tulungan mo po kami na mag-decide. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa buong maghapong ito, Panginoon. Hinihiling po namin na samahan mo po kami. At Lord, ikaw po lagi ang manguna sa aming mga buhay. Holy Spirit, move into our lives. Mapapurihan ka, Panginoon, masamba ka at madakila. In Jesus' name, Amen. Thank you po sa inyong lahat, sa inyo po. Everyday po ang morning devotion at 7:30 a.m. Palagi po sa Diyos ang papuri.